Pinabulaanan ng PNP ang balitang nagbayad ng $1 million na ransom ang pamilya ng batang nakidnap sa Taguig. Na-rescue raw ang bata at may lead na raw sila sa kinaroroonan ng mga suspect. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Walang binayarang ransom at may nangyaring rescue. Yan ang pinanindigan ng Philippine National Police kasunod ng pagkakasagip sa 14 anyos na senior high school student na nakidnap mula sa isang exclusive school sa Taguig kamakailan. Sa lumabas kasing mga ulat, nagbayad umano ng $1 milyong na ransom ang pamilya ng bata, kaya posibleng staged o gawa-gawa lang ang nangyaring rescue. Pero sa press briefing kanina, iginiit ni PNP spokesperson Jean Fajardo na mismong si Interior Secretary John Vic Remulla na ang nagsabi na walang binayarang ransom nang i-rescue nila ang bata. Na hindi naman isang simpleng pulis ang nagsalita. We're talking about our SILG at we have to take his word for that po. Hayaan po nating tumakbo yung investigation, sabi nga natin, so as to douse any doubt na may pinagtatakpan tayo or what. Nauna nang inalis sa pwesto si PNP Anti-Kidnapping Group Chief Police Colonel Elmer Ragay habang nagsasagawa ng investigasyon. Pero pinawalang bisa ang relief order matapos sa konsultasyon ng pulisya sa Commission on Elections. Sa ilalim kasi ng COMELEC Resolution 11059, ipinagbabawal ang transfer o paglipat ng mga civil service personnel ngayong election period, maliban kung otorisado mismo ng poll body. There was a misappreciation po. Upon consultation nga po sa COMELEC is yung pagkaka-administrative relief po ni Elmer Ragay is within doon po sa provisions po ng COMELEC resolution. Dahil dito, balik bilang hepe na PNP AKG si Ragay. Pero paniniguro ng pulisya, hindi ito makakaapekto sa kanilang investigasyon. Sa ngayon, may magandang lead na raw ang pulisya sa kinaroroonan ng mga suspect sa krimen. Nagbabalita mula sa frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.